Maayong hapon sa tanan mga igsuon ko kang Kristo. Today among ginasaulog ang Good Friday, and isa sa ato ang ginahimo is ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. So once again, maayong hapon. I am your brother Raymond for this afternoon. And before ta mag-start, let us pray. Father God, salamat sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo amahan. Ikaw ang among amahan nga mahigugmaon sa tanan. Lord, giako mo ang tanan namong mga sala diha sa cross, aron kami makabaton og kagawasan sa sala. Ginoo, ikaw ang angayan nga himayaon sa matag segundo, minuto ug oras. Ginoo, lamdagi ang among huna-huna ug kasing-kasing sa pagtuon ug pagsabot sa imuhang pulong. Ginoo, hatagi gahom ang imuhang pulong nga muguwa sa ako ang baba karong hapon, Ginoo. Nga kining maong imong pulong, Ginoo, muhatag kanamo og giya sa kinabuhi aron himayaon ka. Salamat Lord sa pagabuhaton. In Jesus name, amen and amen. Once again, maayong hapon mga igsuon ko kang Kristo. Aduna ko i-share nga kanang gisulat ni Clyde Kilo. According sa iya, all of Christ's teaching were powerful words of life, but his 7 last sayings as he died for us are worthy of intense consideration, and they should change our lives. So kining karong hapuna igsuon ato ang tun-an paunsa kining ginaingon nga the last 7 sayings of Jesus Christ before siya gilansang sa cross. And the title sa tong pagahisgutan is The Reflection of 7 Last Sayings of Jesus Christ. Jesus Christ made 7 statements as he was being crucified and nailed to death. So, before siya namatay, na siya'y 7 ka mga pulong nga grabe ka mahinungdanon diha sa to ang kinabuhi. So, kung isa ka sa mga naka-witness katong ilansang siya si Kristo sa cross, katong nagkarga siya sa cross, unsa kahay imong bation igsuon? Kung isa ka sa mga witness katong nagkarga siya sa cross, katong gilansang siya sa cross, unsa kahay imong bation igsuon? What is your reflection? Karon sa atong kinabuhi niining kalibutan, isa ba si Kristo sa imong priority sa kinabuhi? Isa ba si Kristo nga imong ginapasidunggan matag adlaw? During this crisis, naka-home quarantine tang tanan. Habang naata sa ato ang panimalay, naghatag batag oras sa pagbasa, pagtuon sa pulong niya. Nahimo bang opportunity ang crisis karon nga mas mo grow or mas mulalumpa ang atong relasyon sa Ginoo? Hinaut igsuon nga gamito nato ang atong oras higayon sa paghatag og kalipay pasidungog sa atong buhi nga Ginoo. So once again, ang title sa atong pagahisgutan this afternoon, The Reflection of the 7 Last Saying of Jesus Christ. Number 1, makita nato sa Lucas chapter 23 verse 34. Number 1 nga pulong nga gibuy-an ni Jesus Christ, kining ginaingon nga, Father, forgive them,
for they do not know what they do. So kini nga ng pulong igsoon is it is a prayer of Jesus Christ sa mga tao nga nagbugal-bugal kaniya, sa mga tao nga giluwaan siya, sa mga tao nga gisikaran siya. Si Jesucristo miingon, Father, forgive them. I don't know if naay tao nga habang kinabugal-bugalan is nagpray siya. I don't know if ikaw gisipa, ikaw giluwaan, ang imong ibalos is, Father, forgive them. Sa ako ang pagkahibalo, si Jesucristo lamang ang nakabuhat ni ana. Even in his situation to death, he prayed forgiveness. He prayed for us, forgiveness igsuon. What does it mean for us? If ato ang basahon ang Lucas chapter 23, if naamoy mga Biblia diha, pwede niyo i-open Lucas chapter 23, versikulo 32 hangtod 42. Luke chapter 23, verses 32 hangtod 42. So nindot kayo diri sa Bisaya. Nag-ingon, nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga kriminal aron patyon uban kang Hesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila si Hesus ug ang duha ka kriminal, ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Miingon si Hesus, amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. O gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon, giluwas niya ang uban, ipaluwas niya ang iyang kaugalingon kung siya mao man ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila o gitunulan siya aslom nga bino. O giingnan, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa cross gisulat nila kining mga musunod. Kini siya maong hari sa mga Hudiyo. Unya sa usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibiay-biay kaniya. Miingon, dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Ang imong luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Aniya kita dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato kay tukma man kini sa atong nabuhat apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Hesus, Hesus, hinumdumi intawon ako kun maghari ka na. So, mao kana igsuon ang duha ka kriminal, ang isa nagbiay-biay apan ang isa naghangyo sa Ginoo nga ubanon siya kung maghari na si Jesucristo. Hinumdumi intaw nako kung maghari ka na. Sa dihang imuhang nabasahan og nadunggan, unsa may nasulod sa imong huna-huna o kasing-kasing karon? Kining ginaingon nga forgiveness. Naabatay mga sala igsuon nga wala nato hinulsili diha sa atubangan sa Ginoo. Naabay mga nakasala kanato nga wala pa nato gipasaylo. In this hour igsuon, sa atuang sitwasyon karon diha sa COVID-19, how can you reflect
the Word of God. I believe that this situation that we are now facing gives us a reminder to confess our sin. And reminder igsuon, God has a forgiveness heart. And that's why in diha sa iyang first nga saying, he prayed for forgiveness sa mga katawhan. And isa ta ato igsuon sa iyang giampo, sa iyang giampuan o kapasayloan sa atong mga sala. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, this time is very common nga verse nga ato ang mabasahan, especially diha sa mga social media. Matud pa, ug kun ang katawhan nga akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang mga sala, patalinhugan ko gayud sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Haom kaayo ang pulong sa Ginoo, labi na sa atong sitwasyon karon kini ginaingon nga COVID-19. So nagtuo ko nga kini nga kanang virus is isa sa mga plano sa Ginoo in order nga ang katawhan mubalik diha sa Ginoo, ang katawhan mubiya diha sa paghimo og daotan. It is the time nga kita maghinulsol diha sa Ginoo. We need to humble ourselves to God. Klaro kay diriya nga ug kun ang katawhan nga akong tinawag mudangop kanako, mudangop isuod pinaagi sa atong mga pag-ampo ug maghinulsulta sa atuang mga sala. Just like sa gibuhat sa usa ka kriminal nga niingon diha sa Ginoo, ayaw intawan ako kalimti kung maghari kana igsoon nagpasabot nga gipaubos niya iyang kaugalingon nga dili siya sarang makaluwas sa iyang kaugalingon but only Jesus Christ pagpaubos sa ato ang kaugalingon. No, sabon ako in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ug kun ang katawhan nga akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos ug mubiya sa ilang sala, patalinhugan ko gayud sila ug pasayloon sa ilang mga sala ug ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. The second saying of Jesus Christ in Lucas chapter 23 verse 43. You will be with me in paradise. Mao kanay tubag ni Jesus Christ sa katong usa ka kriminal nga nihangyo nga hinumduman siya kung maghari na si Kristo. Nindot kayo igsuon kung maupod na ang atuang madunggan sa dihang mag-ampo ta, sa dihang maghinulsol ta, sa dihang magpaubos ta sa tuong kaugalingon nga muhunghong sa tuang dalunggan. You will be with me in paradise. Even diha sa Matthew 27 verses 40 to 44, adunay mga nagbugal-bugal kaniya kang Kristo. The two criminals guilty and deserving of death hung beside Jesus. But ingon ba, ang isa nagbugal-bugal apan ang isa nagpaubos sa iyang kaugalingon. Iyang gi-accept nga siya makasasala gayud og angayan sa maong silot apan nihangyo siya sa Ginoo. O giingnan siya sa Ginoo agad-agad igsuon. You will be with me in paradise. How about kita igsuon?
Sigurado ba gyud ta nga makauban na to si Hesus Kristo after our life here in earth? Ingon ba, how to be with Jesus? Sa unsa nga pamaagi nga makauban nato ang Ginoo after our death here in earth? Pinaagi ba sa paghatag? No, makita nato karon nga ang mga health challenge sa Facebook sa ato ang sitwasyon karon, ang mga dato nag-challenge nga sa paghatag, sa pagtabang sa mga angayng tabangunon. Pinagi pa sa paghatag is makauban nato si Hesus Kristo sa paradise, sa gingharian. Pinagi pa sa pagtabang, sa pagbuhat sa buluhaton, sa pagwali, sa pag-share sa pulong sa Ginoo, sa pagbinutan. Mao ba na igsuon ang pamaagi nga makauban nato ang Ginoo? Dili igsuon. Those things are followed when you have a personal relationship to God. Do you have a personal relationship to God? If wala pa, igsuon, accept Jesus as your Lord and Savior sa imong kinabuhi. Humbling yourself that without God, you are nothing. We are nothing without God. It all matter of our faith to God, igsuon. Kamusta ang atong pagtuo sa Ginoo? Coronavirus is a very serious disease. Or somebody says, a simple disease. But this kind of disease, if ato ang pasagdan, makamatay siya. And other lost their hope and think wala na tayo mabuhat ani. Remember igsoon nga walay gipili ang virus bisan unsa ang imong posisyon, unsa imuhang naabot sa kinabuhi, how popular you are, it's not matter. But the most important is our life after our death. Nga inig kamatay nato, asa ta paingon? Are you sure ba nga we will be in paradise? Sigurado ba gitaan na igsuon? We need to assure that we will be in paradise. How? Accept Jesus as your Lord and Savior. Allow Him to live in your life and trust and obey Him. So, bihira lang kaayo ang adunay pagsalig o pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Everybody can give. Everybody can help. Everybody can share kung unsa nga blessings ang naa kanila. Everybody pwede magbinutan. But this too is bihira lang. Kining ginaingon nga sayon istoryahon pero lisod buhaton. Trust and obey. Aduna ba tayo pagsalig sa Ginoo? Nagsunod ba kita diha sa Ginoo? Dapat ato ang isure ina igsuon. Especially ang atong kinabuhi. Diba? Nindot kay paminawon, you will be with me in paradise. Third, makita nato sa John 19 verses 26 and 27. Kining ginaingon nga, woman, behold your son. So,
Unsay imuhang pagsabot ani igsuon? Woman, behold your son. If atuang tanawon, Mary had seen more than her share of sorrow in her life with Jesus. Nagkauban sila for how many years with Jesus Christ? Now seeing her grown son hated by people and forsaken by friends. And she stood by the cross of Jesus in verse 25. Yet, her was Jesus intensely suffering, but thinking of the needs of the mother who had loved him and making sure she would be cared for by John. And while much of the story of his last hours highlights his relationship with his heavenly Father, and this reveals the honor he felt for his human mother. A few hours before, Jesus had washed the disciples' feet, teaching them to humbly serve others. Likewise, while our spiritual relationship with God is our most important commitment in life, we must never ignore the responsibilities we carry in our physical relationships. In Matthew 22 verse 39, you shall love your neighbor as yourself, because it is the second great commandment of God. So nagpasabot kini sa ato ang relasyon. Kining ingon ba nga sa unsa nga pamaagi or nahimo bang panalangin ang ato ang kinabuhi? Nahimo bang panalangin or makaangin ni noon? Asa man ta ana sa duha igsuon? Nahimo batang blessings sa ato ang mga friends? Nahimo batang blessings sa ato ang mga relatives? Nahimo batang blessings sa mga strangers people? Nahimo batang blessings sa ato ang kaugalingon nga pamilya? Kamusta atong relasyon sa Ginoo igsuon? Okay ba ang atong relasyon sa Ginoo? Kay basig kita lang ang nakabalo or kita lang ang nag-ingon nga okay man akong relasyon sa Ginoo, but the truth, kamo nay mosumpay ana igsuon. Kamusta imong relasyon sa Ginoo? Okay pa ba? Number 4, in Matthew 27 verse 46, the fourth saying of the Lord Jesus Christ, Eli, Eli, lama sabachthani. Ang pasabutan na igsoon, my God, why have you forsaken me? David once wrote, I have not seen the righteous forsaken, in Psalms 37:25. Forsaken means to abandon or leave helpless, no? Kanang kibiyaan nga walay nitabang. Being forsaken is a horrific experience, but to be forsaken by God would be the worst. And surely his father had not forsaken him. Later statements show Jesus knew his father didn't, but did momentarily leave him helpless. Why? Because first, Jesus was taking on himself all the sins of humanity. The Lord has laid on him the iniquity of us all, in Isaiah 53 verse 6. And God would not intervene to ease anything associated with the penalty of sin. Sin causes suffering, and Christ bore its full weight, including the emotional trauma and comprehending how sin distances us from God. He had previously declared that the Father has not left me alone in John 8 verse 29.
He had never experienced the aloneness that comes from being cut off from God. But now, bearing the sins of the world, he would. Have you ever felt alone, forsaken? Christ knows that feeling, and He can give you the understanding and faith you need in such time. Nahimo to ni Hesus Kristo katong ikaupat niya nga saying, my God, why you have forsaken me? It because gusto niya ipaabot sa atua nga ang matag usa ka nato sa tuang kaugalingong kusog wala tay mabuhat. But iyang ginapagawas diri to have faith sa plano sa Ginoo, to trust the plan of the Lord diha sa tuang kinabuhi. Usahay gani, di ba? Kining ginaingon nga kanang makapangutana ta sa Ginoo nganong nahitabo ni siya. Labi na kining COVID-19. Usa ba imong reflection igsoon about sa COVID-19? Sa imong nabantayan karon sa mga balita karon, no, reminder, kini nga sakit is worldwide. Tibuok kalibutan is nagsuffer ining COVID-19. And what is your reflection? Ang pagkadato ba is nabay nahimo? Ang mga kwartahan ba nabay nahimo? Wala. And no, kanang katuganing sa Italy ba to nga ang Prime Minister is nag-surrender na. Okay. Mga gahi ang pag-ulo tong mga ubang tao dito. And halos mga tao is na-contaminate na sa maong virus. They are out of hope. Nawad-an na sila og paglaom, hopeless na sila. Ikaw ba igsoon is nahitabo ba sa imong kinabuhi or karon wala na ba kay paglaom? But igsoon ang sitwasyon karon kanato magahatag kini kanatog reflection nga saliga nato ang ato ang buhi nga Dios. Saliga nato atong buhi nga Dios. Dili ta pasagdan sa Ginoo. Because one of His promise kanato, He never leave us nor forsake us. Panglima igsoon in John 19 verse 28, I thirst. Giuhaw. Knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled. And Jesus said, I thirst. In his anguish, Jesus remained clear-headed and aware that the prophecy of Psalm 69:11 still needed to be fulfilled. No, naka-prophesy sa Psalm 69 verse 11. Kining ginaigo nga, for my tears they gave me vinegar to drink. Kining panghitabo about kay Jesus Christ is nakaprophesize ni siya mga igsoon. Gikan sa pagdakop kaniya, gikan sa mga nagbugal-bugal kaniya, hangtod nga ilan siyang sa cross. In Psalm 69 verse 11, for my tears they gave me vinegar to drink. Sa iyang kauhaw. This again demonstrate his physical suffering in Hebrews chapter 2 verses 17 to 18. And he therefore understand our hurting too.
Remember na si Jesus Christ 100% human, 100% spirit, 100% Lord, 100% God. Kung unsa ato ang ginabati nga mga sakit, paglisod, naagihana ni Kristo sa may ining pag-uhaw. He walked in our shoes, so walk in His. Discover what He knew, and blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Nindot kay sa Bisaya igsoon, kining giingon sa Matthew 5 verse 6. Hulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. And mao kini ang gusto nga ipaabot sa Ginoo kanato. Kining ato ang mga pagpaningkamot diha sa Ginoo, dili ni kawang igsuon, dili kawang atong pagampo matag adlaw matag gabi, dili kawang atong maginabuhat para sa Ginoo. No sa panahon karon naningkamot ta og pundo og pagkaon. Kay adunay lockdown nga nahitabo. Grocery dire, grocery dito. Kay natay giandam. Nag-andam ta sa maong krisis. Naningkamot ta nga gawas nun sa coronavirus. Pinaagi sa mga proper hygiene or uban pa nga ginabuhat in order nga di lang ta matakdan anang virus. Social distancing. Diha ba sa Ginoo naningkamot ba ta? Naningkamot ba ka igsuon? Naningkamot ba ta igsuon? Sa panahon karon bawal usa ang pagtapok o gani pipila or halos sa mga simbahan karon or kita mismo dili sa allowed nga magtapok. Sa una wala pa COVID-19, talagsara ta makagahin og oras sa pagsimba sa Ginoo. Basi karon nga naa na COVID-19, basi wala na gyud tay oras. Unta apil sa atong kinabuhi ang pagpaningkamot diha sa Ginoo nga mas maduol pa ang atong kaugalingon kaniya. Duol ba ka sa Ginoo igsuon? Naningkamot ba ka nga mo grow ang atoang or ang imuhang relasyon sa Ginoo? Igsuon, bulahan ang naningkamot diha sa Ginoo igsuon. In Matthew 5 verse 6, bulahan katong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Number 6 nga saying in John 19 verse 30, it is finished. What did he finish? Much that day, at least 25 messianic prophecies fulfilled, witnessing to the inspiration of God's word. At age 25, he had said, at age 12, he had said, I must be about my Father's business. In Luke chapter 2 verse 49, and now that work committed to him was finished. Also finished was Satan's fate. It was through Jesus' death that he might destroy him who had the power of death, and that is the devil in Hebrews chapter 2 verse 14. And the Day of Atonement of God's holy days explains how God will shut the door out on Satan and open the door for humanity reconciliation with God. It is finished, meaning
humana ang misyon sa Ginoo to reconcile the people from God. Humana ang mission sa Ginoo to defeat the enemy, which is Satan. Humana ang atong mga sala, kauban nga gilansang ni Kristo. Igsuon. How about us? What has God given us to finish? Sa may gihatag sa Ginoo kanato nga ato ang humanon. Can we be as dedicated as the one who endured to the end to complete His work for us? Mulahutay ba tayo igsuon sa tong pagpangalagad? Nindot kaayo nga naghulat ang Ginoo kanato nga inighuman sa atong kinabuhi with His purpose. Musugat siya kanatog miingon, "Welcome my faithful servant." Diba nindot kay igsuon? Kaduha nga nindot nga pulong, primero ang pinaka nindot nga pulong miingon ang Ginoo nga, "You will with me in paradise." Ani kaduha, "Welcome my faithful servant." Ayaw kahadlok anang coronavirus igsuon. Ang kahadloki kanang mawala ka ani ining kalibutan naabay isabit sa imuha nga corona. Timaan nga ikaw nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kanang inig sugat nimo sa Ginoo, digon yang, "Welcome my faithful servant," na ay itaod nga corona sa tuang ulo. Nagpasabot ka na nga nagsunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Number 7, the last sayings of the Lord. Father, into your hands I commit my spirit. In Luke chapter 23 verse 46. We marvel at what our Savior endured in dying, and it's even more remarkable knowing what He taught and said. God preserved these words in all the words in His Bible, because as Christ proclaimed in John 6 verse 63, "The words that I speak to you are spirit and they are life." Father, into your hands I commit my spirit. Meaning, igsoon, it is a commitment. To commit. To commit means to decide or to put our trust. Igsoon, i-commit ba nimo imuhang kinabuhi sa Ginoo? Igsoon, gi-commit ba nimo ang imuhang pamilya diha sa Ginoo? Igsoon, imo bang gi-commit diha sa Ginoo kining coronavirus? Igsoon, imo bang gi-commit sa Ginoo ang imuhang mga panginabuhian? Kining panghitabo karon, it's an alarming sa matag usa kanato. The Word of God, everyday nato mabasahan bisan asa nga naghatag kanatog reminder. Unsa mani nga mga reminder? Number 1, ask forgiveness sa atong mga sala. Number 2, ang panghitabo karon nag-remind ka nato to accept Jesus as our personal Lord and Savior. Number 3, nag-remind kini kanato to assure that we have in good
relationship to our friends, to our relatives, to the strangers people surround us, to our family, and to our Heavenly Father. Naabagit tayo maayong relasyon, igsoon. Number 4, put our trust in the Lord at all times. Number 5, remind us in Matthew 6 verse 33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto us. Number 6, it reminds us to do the purpose that God given us. And number 7, to commit everything in Him, because all is in control by the Lord our God. Kamusta, igsoon? What is your reflection now? What is your reflection in the 7 sayings of Jesus Christ? Ikaw lang mismo, igsoon, ug ang Ginoo ang nasayod ni ana. And that reflection, igsoon, ato ka ng ampuan. Let's pray. Father God, salamat Lord sa imong gibuhat diha sa cross, aron ang matag usa ka namo Ginoo makabaton og kagawasan sa sala. Thank you Lord nga giako nimo ang tanan imbes kami ang ilansang sa cross because we are the sinners. But Lord, ana imong kinabuhi. And Ginoo, dako kayog impact na sa muang everyday nga pagkinabuhi, oh God. Because dala-dala namo Lord ang kinabuhi nga imong gihatag kanamo, oh God. Lord, thank you for the forgiveness nga imong gihatag sa matag usa kanamo, oh God. Thank you Lord for the reminders diha sa imong pulong in the 7 sayings nimo, oh God, nga naghatag kanamo reflection sa among kinabuhi. Labi na sa oras karon Ginoo, labi na sa mga panghitabo karon Ginoo about virus. Lord, nag-remind kini kanamo, oh God, nga muag yung siguraduon ang among relasyon diha kanimo, oh God. Amo ang siguraduon nga naadyo kami relasyon diha kanimo Ginoo. Lord, ikaw ang nasayod, oh God. Wala ko kabalo Lord kung kinsa ang mga nakadungog ining imuhang pulong karon. But Ginoo, I pray Father nga this your words hatagi gahom Ginoong Dios nga kining imong pulong, oh God, mahimong buhi diha silang kinabuhi og kasing-kasing, oh God. Lord, nakita nimo Ginoo ang mga kaguol sa imong katawhan, oh God. Nakita nimo Lord nga adunay mga tao nga nagkinahanglan gayud og tabang Ginoo. Nawad-an na sila og paglaom, Lord. But oh God, salamat Lord nga aduna kay mga tao nga gigamit kanila Ginoo sa pagtabang kanila, oh God. Lord, isa sa mong mga pag-ampo Ginoo. And we believe kini adunay purpose. And I believe Lord nga kining purpose nga imong gihatag nga ang mga tao, kami, mubalik sa pag-alagad kanimo, O God. Lord, tabangi ang matag usa ka namo Ginoong Dios. Nga sa matag adlaw, ikaw amuang pasidunggan, O God. Ginoo, panalingini kining reflection namo, O God. Mao kini sinugdanan sa kabag-uhan
Sinugdanan, Lord, sa paglalom sa among relasyon diha kanimo, O God. And thank you, Ginoong Dios. Bless your words, O God. Bless your people. Bless your land, O God. In Jesus' name, Amen and Amen. Mayong hapon, mga igsoon.